Okay, magandang araw mga ka-taxpayer. So ang ating video discussion ngayon ay about BIR Revenue Regulation number 7-2024, or simply ito yung one of the regulations for EPTA, yung Ease of Paying Taxes Act, particularly dito sa invoicing procedure, no? At yung mga requirements natin. So ano ba itsura nun? So ito yung RR 7-2024 na issue noong March 22, 2024. However, na-receive ito ng Management Tax Division April 11, 2024. So if you have time, pwede mong basahin din yan. But then, i-discuss natin particularly para sa invoicing procedure lang. Alright, so para magkaroon tayo ng idea, discuss muna natin yung procedure before the RR 7-2024. So in the point of view ng BIR, may dalawang klase ng document. Number one, yung primary documents. Then the second is the secondary or the supplementary documents. So ano ba yung primary documents? So before RR 7-2024, ito yung kalakaran, no? Yung mga primary documents, ito yung source or basis ng taxation natin, either income tax or business tax. Ano ba yung income tax? Ito yung income, ito yung tax na tinataksan kung meron tayong income. So, paano makukompute yan? Yung sales minus expenses equals net income. So, yan kung itemized deduction, yung ID, ibig sabihin ng ID, itemized deduction, yung procedure mo ng computation ng taxation. Meron kasi ding mga 8% saka yung OSD. So, moving forward, yung business tax naman is yung either your batable or a percentage tax. No? So, ito yung usually na business tax. Now, magkaiba po ito, no? Income tax saka business tax. Now, as a primary document po, for BAT entities, depende po yan sa purpose ng business mo. Una, if you are provider of goods, no? Ang primary document mo ay sales invoice. Remember, noong nagpa-register ka sa BIR, kailangan mo magpa-imprenta ng mga dokumento. Ang tawag doon, mag-apply ka ng ATP, yung Authority to Print. So meron doon primary document saka yung secondary document. Yung primary document as a provider of goods, sales invoice po ang tawag doon. Okay. If you are a provider of services naman, ang kailangan mo ipaprinta or mag-request ng ATP ay official receipt. Okay, before RR number 7/2024. If you are provider of services. So magkaiba po ito. Ito kasi ang basis nila, no. So if you are mixed earner, I mean mixed provider of goods or services and or services. So ibig sabihin, nagbebenta ka ng goods at the same time may nagbebenta ka rin ng services. So dalawa yung pinapapa-imprenta natin, no? Sales invoice saka official receipt. So in the point of view ng BIR, magkaiba talaga ito, no? Kasi kapag nag-issue ka ng sales invoice, ibig sabihin, nag-provide ka ng goods. Kapag nag-issue ka ng official receipt, nag-provide ka ng services. So therefore, dalawang transaction ito. Now, in terms of paano naman itong sales invoice sa taxation. So, every time na nag-i-issue yung company, so company point of view naman tayo, nag-issue ng sales invoice, yung sales invoice na yun ang magiging basis sa business tax para makuha niya as output. No? Batable to output tax. So, yun ang magiging basis ng output tax niya every time na nag-i-issue si company. In the point of view naman ng customer, at naka-receive siya ng sales invoice sa batable entity, gagamitin niya naman yon as an input tax. So, basis naman ng input tax yung sales invoice. Okay. Now, at the same time, every time na nag-issue si company naman ulit, point of view ng company, ng sales invoice, yun naman ang basis naman for
income taxation, no, as a basis of sales. Kapag gumagawa ka ng 1701 for single proprietor, 1702 para sa mga partnership and corporation. So every time nag-issue sa sales invoice, yun ang nagiging basis for the sales for the income tax computation purposes. In the point of view naman ng customer, no, every time nakaka-receive sila ng sales invoice doon sa mga binili nila ng mga goods. So yun naman ang magiging support para sa mga expenses nila. Kung itemized deduction. So itemized deduction, iniisa-isa yung mga expenses. And then all expenses must be substantiated by the sales invoice if it is a goods. Alright, so maliwanag na ito, no? Kapag naman provider of services naman, so si company naman, ano ba example ng mga provider of services? Yung mga printing company, yung mga consultancy, management consultancy, mga professional, yung mga talyer, kung sakasakali, yung in terms of labor, yung mga parlor, yung mga ganyan. So, OR yung mga yan, OR base. Ibig sabihin, they are provider of services and therefore the proof of their sales is by issuing official receipt. So, in terms of the point of view of the company, every time na nag-i-issue sila at business tax, yun ang yung magiging output nila. Same manner din na sales invoice. Okay? So, ay yung magiging basis naman sa output tax. Ngayon, in terms of the customer, yung naka-receive ng OR, sila naman yun naman magagamit as an input naman ng kanilang VAT returns. Okay? Using the 2550Q saka yung 2550Q. Now, kung sa income tax purposes naman, computation, every time na nag-issue si company ng OR, yun naman magiging basis ng kanyang revenue or yung sales. Then, yung on the other hand, kapag yung customer naka-receive naman ng OR from their supplier, yung OR na yon magiging basis naman or support sa kanilang expenses do sa itemized deduction, yung itemized deduction. Okay? So, yan ay for VAT entities. Kapag naman na nag-register ka sa non-VAT, ganun din, no, na kailangan mo pa rin magpa-apply ng authority to print. Siyempre, same manner, ikaw ba provider ng goods or ng services? Kapag goods, parehas lang din, sales invoice. Provider ng services, siyempre, official receipt. So ngayon, non-VAT entity ka, yung company, nag-issue ng sales invoice. Yun naman ang magiging basis naman sa percentage tax niya. Okay, yung 3%. Ngayon, yung customer naman na naka-receive ng sales invoice pero naka-non-VAT naman yung supplier nila. So hindi nila pwedeng gamitin yon as an input tax. Okay, hindi nila pwedeng gamitin. Kapag naman in terms of income tax computation, every time na nag-issue si company ng sales invoice ay yun ang magiging basis naman for sales, no? Kanyang mga revenue. In the point of view ni customer, every time na nakaka-receive siya ng sales invoice, yun naman gamitin niya as an expense, no? As a primary document to support the expense, no? Itemized deduction. All right. If you are provider of services, official receipt, same manner din, no? Kaya nga lang, sa point of view ni customer, hindi yan valid as an input tax. Okay? Magagamit niya lang yan, syempre, to support the expenses in terms of computation ng income tax. Ayos? So, therefore, ito yung primary documents, sales invoice, sa official receipt. Then, ang secondary or supplementary documents, ito po yung mga example, collection receipts, billing invoice, statement of account, billing statement, delivery receipts, bill of lading, order slip, acknowledgement receipt, and so on. Marami pa yan. So, ang purpose ng secondary, hindi yan basis ng taxation. Ito ang not valid support yung income sa kay expenses. No? Ang purpose lang nito ay for accounting records or entries and for internal control purposes only. O for example, yung DR, gusto nila makontrol yung bawat delivery nila. May control number yan eh. So, hindi yan pwede na ito i-issue lang doon sa kanilang customer. After pag-bill, magsisales invoice siya.
Or kapag naman pinrovide niya ay service, kailangan mag-issue siya ng official receipt. So hindi to valid, no? Not valid for any input taxes or not valid to support yung itemized deduction expenses mo. Okay? For only an internal control purposes. So ito po yung before RR number 7, 2024. Ngayon, lumabas itong April 11, 2024 nitong RR number 7 na approve na. Ano ba ang nabago? Ang nabago lang po dito ay yung mga provider of services, yung may mga OR, official receipt. Then eventually kasi mawawala na itong official receipt, no? Papaltan na natin ito. Papapaltan natin po ng pangalan. Simply invoice na lang talaga. Or particularly service invoice, papaltan. Okay, magiging service invoice na siya. Anong mangyayari doon sa official receipt? Ang mangyayari po dyan ay magiging secondary na lang siya. Okay, so hindi na siya valid for any input taxes or any support your income saka expenses. Okay, maliwanag po yun. So, detalye pa natin. So, meaning to say, kapag may sales invoice ka na dati pa, hindi ka maapektuhan nitong RR number 7, 2024. Dahil yun pa rin naman ang gagamitin mo, sales invoice. Ang maapektuhan lang again, yung mga provider of services. Dahil papaltan nila yung OR nila sa pangalang service invoice. However, I'm not sure about this kung ito talaga yung official na word, no, service invoice. Pero may mga example ako dito which is approved by the RDO na service invoice na yung pinatatakan nila. Okay, so in our discussion, we assume na ito yung official na word to replace yung official receipt, magiging service invoice. Okay. So, same manner din naman yan, yung purpose, yung purpose, pati yung paggamit nito sa tax computation, either business or income tax. As I have discussed doon sa before RR number 7 to 24. But then, ang pinaka-significant dito na change ay yung official receipt, it will become a secondary or supplementary document na. Now, ang tanong, no? Ito ang tanong, sir, naku po, kaka-register ko lang sa BIR nitong taon na to 20 booklets pa ng official receipt yung aking pinagawa. Di masasayang lang yun. Hindi naman, may paraan yan, guys. No? Pwede mo pang magamit, tignan natin yung note, no? Pwede mo pang magamit yung official receipt mo as a service invoice until December 31, 2024. Okay. Provided, ito dapat gagawin mo para magamit mo siya. Una, magsasubmit ka ng sa RDO ng inventory list of unused OR to be used as invoice. So, ang deadline nito, guys, ay May 27, 2024. Kaya yung may mga OR dyan, kailangan mo mag-submit. Kung gusto mong gamitin pa yung OR mo, no? Unused OR. Sa May 27, on or before May 27, 2024. Saan ko nakuha tong May 27, 2024? Actually, wala naman doon sa RR yan. Nakita ko lang sa forum yan, guys. Hindi ko pa to na be-verify sa BIR. Pero syempre, mas maganda rin maagap tayo. Before May 27, kailangan na natin magpa-submit ng inventory list. Kasama pa yan, hindi ko lang na-encode dito, may kapartner yan. Sa ibang RDO, humihingi sila ng letter of intent to use OR as invoice. So aside from the inventory list, kailangan nila gawa pa ng letter of intent. May sample din ako dito later. So now, unang condition nyo, no, kailangan mo mag-submit ng listing ng inventory of unused OR. Then pangalawa, kailangan mo magpagawa ng rubber stamp na service invoice. Okay? Kasi i-stampin mo, i-strike out mo yung word na official receipt, then papaltan mo sa tabi, itatatakan mo ng service invoice na pinagawa mo sa rubber stamp. Okay? Ngayon, ang suggestion ko, pagpunta po ba sa BIR,
dala-dala rin ba namin yung mga OR, unused OR? May suggestion, no? Dalhin mo na rin, baka sakaling hanapin. Okay? Para i-check nila kung tama yung listahan mo ng unused OR. And my suggestion also, huwag mo muna istampan yung service invoice. Ipakita mo muna yung rubber stamp, dali mo na yung rubber stamp na pinagawa mo doon sa officer. Sir, tama ba itong pinagawa ko na rubber stamp nakalagay service invoice? Kapag in-approve, okay, sige po, saka ko na lang po tatatakan. So tatatakan mo na isa-isa yung mga unused OR mo. Kung ayaw nila pumayag, o sige, tatakan nila sa harapan mo. Kaso kung maraming booklet yan, edi mag-antay siya. No? O kaya tumabi ka na lang. So bakit ba yun ang suggestion ko? Kasi nga, we're not sure about the service invoice if it is the real, if it is the standard word, no? To replace the official receipt. So kailangan pa, para sa akin, no, kailangan pa approvean doon sa RDO. O sige, okay na yung pinagawa mo na rubber stamp. Tama yan. O, di saka mo na ito. Baka kasi mali eh. Hindi, invoice lang ilagay mo dyan. O, di, sige po. Di, at least hindi mo pa natatakan yung OR mo. Ano po? Ayun ang suggestion lang po. No? Opinion ko lang yun. Para maging efficient. Okay. Dalawang condition po, no? Una, kailangan mo magpa-receive ng inventory list. Then, yung rubber stamp. Pangalawa, service invoice na eventually itatatak mo doon in replacement of the official receipt na word. Okay. However, yung natatakan mo na, kunwari, approve na, magamit mo lang yan, yung OR mo na nireplace mo ng service invoice until December 31. Pagdating ng January 1 of 2025, automatically magiging secondary or supplemental document na siya. Even though meron ka ng strikeout or nilagyan mo na ng service invoice na stamp. Automatic po yan na January 1, di na pwede. So anong ibig sabihin nun? Kailangan mo pa rin magpagawa pala ng service invoice. No? So number 2 tayo, before December 31, 2022, all users of official receipts ay kahit na may stamp na siya ng service invoice, kailangan mo mag-apply pa rin ng UATP, no? Authority to Print, para magpa-print ng actual na talaga na service invoice. Okay, maliwanag yan. Ha? So, paano magiging efficient? So, pagdating mo sa BIR, upon submission of the inventory list ng unused OR, mag-apply ka na rin ng ATP, no? Para doon sa service invoice, para isang puntahan lang doon sa BIR. Dahil eventually kasi kailangan mo rin gawin yun eh. Kung may budget ka, no? Mura, sa bagay, mura lang naman yung booklet ng service invoice. Wala pa namang, hindi namang abot ng mga 2,000 siguro, not unless carbonized. No? Or maraming copies. Okay, maraming booklets, I mean. Now, if you have a budget, sige mo na, same time nagpasa ka ng inventory list. Kung wala naman, pwede ka until December 31 magpagawa. But don't forget, kasi minsan nalilimutan na yan. Kapag nalimutan mo, accordingly, no, hindi ka nagpasubmit ng inventory, hindi ka nag-strike, tapos o kaya hindi ka nagpagawa ng new ATP, syempre, alam mo na, may penalty na nag-aantay sa'yo. Kaya magagasgas yung pitaka mo, no, kung sakasakali. Okay, so maliwanag na yon. So paano ba ang requirements po pagpunta doon sa RDO? Siyempre, una, meron kang inventory list na noong unused OR. Ano ba itsura po nito? Ito po, nandito. I-upload ko na rin sa YouTube, then pwede mo i-download. Ito yon, no? Inventory list of unused official receipts to be used as invoice. Nandito po sa sheet, no? Ito yung lecture, then inventory list. Ito yung template. So, madali lang naman pong pilapan to. Dito po, description, ang ginagawa ng ilan dito, booklet 1, booklet 2, ganun, no? Booklet 3, 4, 5. Kung 1 to 20 yan, nag-a-add sila ng row. Tapos, kung unused, no, halimbawa, booklet 1 to, ang unused yan, nagamit mo lang ay 15. So, 16 to 50. Kung yan ang number of set ay 50. Tapos ito, number of copies 2. Halimbawa, 2, yung pang-customer sa pang-file mo. May iba, magbabago-bago dito. Ano naman po yung bound? No?
number of booklets. Kunwari, 10. Bound. O, sige nga, lagay na lang natin. Ay, huwag na nga lang. Yung iba yung isa-isa. Dito na lang. Ano ba ang description nito? Kunwari, ito, hindi ko lang sigurado. Iba. Huwag na lang. Ano ba yung type? Teka lang, wala tuloy. Yung type is OR. Loose kapag ito, may application to, may registration to. No? Gumagamit ka ng computer, then piniprint mo mismo doon. Kapag bound naman, ito yung normal, yung manual na booklet. So, kung wala, nagpagawa ka ng 10 noon, no? Number of, pero unused na to, no? Kung nagamit mo na yung isa, dinay na lang to. Okay? The number of sets per booklet, 50. Number of copies per set, kung tagdadalawa. So, therefore, kunwari, dinagamit mo na yung isa, di 1 to 50 yun. Kunwari, ito ay 55 to 500 kung 50 tapos 9. So, ito yung simpleng ganito lang. Ngayon, kung maliman ito, di pwede naman yung sulatan sa kasakali. Pagdating doon sa BIR, mali po yung pagpilap niyo. Ay, sorry naman po. So, pwede mo naman na palpan niya sa kasakali. Okay. Yun, ipapareceive natin yan. Ito yung unused official receipt inventory. Then, susunod, yung letter of intent. Yung ibang RDO, nahingi nito, no? Pero para sigurado, gawa mo na. Ano ba yung sample nun? Hindi ko pa na ako convert sa Word. I-upload ko na rin para kapag na-convert na namin. Okay? Ito example sa Mandawi, ng RDO 80 Mandawi. Na kung saan, sinasabi niya, in compliance with BIR Revenue 7-2024, nire-require ang taxpayer to report unused, manual or loose leaf until December 31. Pero yung submission inventory, may nababasa kami kasi May 27. Pero conversion to na, siguro conversion na yan, kaya December 31, 2024. Tapos, ayan, lalagyan mo lang ng description type. Okay? So, ito yung letter of intent. Okay. So, yung iba, kasi redundant na, pero intent lang naman to talaga. Parang gusto mo talaga na kino-convert. Okay, ibang RDO humingi nito, no? Yung iba-iba kasi, yung, pero ang minimum requirement, inventory list lang. Okay? So, ano pa? Ito nga pala yung sample ng picture of its stamping. Ayan, printing services. Okay, tapos, thank you for the picture, no? Printing services. Then, ito ay ni-strike out niya yung official receipt, tinatakan niya ng service invoice. Ayan, ito yung mga simula ng unused OR niya. Ayan, so ganito yung gagawin natin. Then next is, kapag ikaw yung may-ari, single proprietor, so, pupunta ka lang doon. Ngayon, kung ipapalakad mo to sa isang agent, kailangan mo ng SPA, Special Power of Authority. Notarize ito. Okay? So, dapat original ipapasa sa kanila. So, kung magpiprint ka ng SPA, dapat papanotarize mo, at least 2. Kasi yung isa kukunin niya ng notaryo. Pero usually, ginagawa natin 3 copies para may extra ka pa. Eh, paano kapag maraming duties, no, na gagawin doon sa SPA? So, kung ayaw, yung isa kasi yung notaryo, 3 lang o 4 lang yung maximum yung pinapatay na per document. So, photocopy mo na lang. Kaya lang, be sure na papalatakan mo yung photocopy doon sa BIR na certified true copy na ipasa mo na yung original. Okay? Paano naman po kapag corporation, partnership? Corporation, board reso, or sex cert. So, notarize yan. Usually, yung sex cert ang notarize, kaya sex cert na lang. Sakasakali. Kapag OPC, written resolution yata yun kung sakasakali. Pero alam ko, sex cert pwede rin kasi may secretary din naman yun. Sex cert na lang na notarize. Okay? Pero sasamahan mo to ng valid ID, no? Yung principal saka ng agent na may pirma doon sa photocopy ng ID, valid ID. Usually 3. Yung iba pwede 1 lang. Pero 3 mo na para sigurado. Okay?
Then, sabi ko nga sa iyo, dali mo yung rubber stamp para pakita mo kung ito, tama po lang po ba ito. So, magpagawa ka na before you go to the BIR. Alright, so ano bang na-miss natin? Ano bang na-miss natin? Sa tingin ko, okay naman na lahat. So, thank you for listening, guys. Sa muli, bye-bye.